Hello mga Katden lovers and Katden followers, panibagong updates kung saan Alden Richards nagtapat kay Miss Dr. Vicky Bello. Let's talk about this one dahil naisbatan po itong si Miss Catherine at Alden Richards sa terminal or sa NAIA Terminal 1 kung saan ay lumapag na po sila sa Pilipinas. So kitang-kita natin sa mga actions nila, talagang medyo pagod na rin talaga si Miss Kat, ano? Talagang medyo siya ngayon, medyo weak yung kanyang itsura dito dahil grabe naman kasi ang biyahe nila, 'di ba? From Canada, kasi 'di ba parang huling pinuntahan nila is yung Canada tapos umuwi na sila ng Pilipinas dahil Alden Richards is babalik po siya sa kanya pong taping ng Pulang Araw. And of course, syempre po katulad ng marami pong mga good news na naman ang naglalabasan ngayon dahil according po dito sa isang post po ng ABS-CBN, the number 1 po ang Hello Love Again sa Pilipinas. Number 8 sa US, number 2 in Canada, number 2 in New Zealand, number 4 in Australia, 1 in UAE, number 2 in Qatar, number 2 in Bahrain, number 3 in Oman, and number 4 in KSA or Kingdom of Saudi Arabia. Kaso nga lang, meron pong mga nirereklamo ang ilan sa mga moviegoers po kung saan parang yung lugar kung hindi po nila inaalaw yung mga intimate scene, diba? Nagkaroon po sila doon ng intimate scene ni Mr. Alden Richards at si Catherine. Kinat daw po yun. Yan naman pala, no? Kaya sabi po ng ilan sa mga, if hindi ako nagkakamali, sa Bahrain po ito or sa Oman, parang ganon, or sa UAE, hindi po ako sure eh. May nag-comment kasi sa comment section natin na ganon na parang hindi nila napanood yun. So, ganon pala yung policy. Pero ang mahalaga is nakapasok po sa bansa nila yung movie na Hello Love Again. So, this time, eto na, dahil pagkatapos nga po nilang lumapag sa Pilipinas, ay aabangan natin kung ano po yung mga susunod na ganap nila dahil talagang as of this moment ay still in counting pa rin yung kanila pong Hello Love Again gross sales ng kanila pong nasabing movie. Kaya naman talagang kinukonsider po sila as the highest top grossing film of all time. At of course, ngayong araw nga ay usap-usapan din at kahit nakalat po sa social media platform ang ilan sa mga video ni Mr. Alden Richards kung saan ito po yung interview with Dr. Bello. Panoorin natin. But is there a particular you want somebody who's so mahinhin? You want Wala somebody naman who's strong? Siguro, I want someone who's very passionate about life. Ah, okay. And syempre, yung maalaga and understanding. When describe everything into you. Maalaga, passionate. That interview taken last parang throwback interview niya with Dr. Bello. Pero this year 2024, meron pong post itong si Dr. Bello. Kasi the last time po nag-visit si Mr. Alden Richards in preparation dun po sa kanilang movie, ay bumisita siya sa clinic ni Dr. Bello last April 4, 2024. Yan po yung nakalagay sa timeline. At may post po si Dr. Bello that she's really happy for Alden. At alam niya daw na masaya ang puso ni Alden Richards sa ngayon. Yun po yung kanyang post sa IG. So, hindi pa po masyadong umuugong noon yung balita patungkol kay Catherine at Alden Richards sa SOCMED dahil parang bigla na lang kasi biglang napag-usapan yun mula nung nag-birthday si Catherine, ano? So sa timeline natin, ibig sabihin pala, prior dun po sa plano ng pagkakaroon nila ng sequel movie na Hello Love Again, ay talagang may understanding na at talagang totoo nga yung sinasabi nila na parang ito po yung proof na talagang hindi lang pang-promo ang Katden kasi marami nagsasabi na ang Katden daw is for promo lang para po sa kanilang movie, ganun. Pero syempre, katulad na lagi kung sinasabi, ang magsasalita naman o magsasabi ng mga ganyan, yung mga hindi talaga supportado ang Katden. Yan yung mga bashers po, di ba? Parang di sila nagbibilib o kaya naman di talaga nila nasusubaybayan yung bawat galaw at yung mga gestures and language or love language si Catherine at ni Alden Richards. Kaya ganun yung sinasabi nila. Pero dito ko na pagtagmi-tagme, no? Dito ko po na pagdikit-dikit yung pangyayari. Na ibig sabihin pala, this year 2024, talagang nagkakamabutihan na itong si Catherine at si Alden. Kaya pala sabi ng ilang mga showbiz insiders na malaki po ang naiambag ni Alden Richards sa pag-move on ni Catherine. Which means na talagang kung ano man yung nakikita natin sa ngayon, talagang nandun na po talaga sila sa point ng life nila, no? Na talagang nagkakamabutihan na talaga. At the same time, isa rin sa mga confirmation ng birthday ni Meme Vice, diba? If you remember sa concert, habang kinakanta, birthday ba ni, ano pala yun, kay Mr. Darren Espanto pala na concert yon. Tapos, kumanta si Darren, or if I'm not mistaken, birthday or basta i-comment niyo lang sa ibaba, no? Sinabi po doon ni Alora Sasam na kinanta kasi ni Darren noon yung kantang In Love Na Ako, tapos sinuturo niya si Catherine. So, yan po yung ilan sa mga talagang magpapatunay that Katden is not for a promo lang. Dahil tayo po mga Katden ay naniniwala
na talagang there's something romantic relationship or romantic connection between them. So, kayo na po ang humusga. And for that, narito naman ang ilan sa mga comment at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Let's start off with Mr. Renato Husayan. Sabi, "Hi Mr. Reds, nakatawa ba or nakakaawa to si DJ? Tanggapin na natin, Katniel is long gone by. Katniel, sorry but not sorry." Actually po, yung kanya pong statement na yon is taken po yon during, or sinabi niya po yon dun po sa kanyang renewal ng kanyang kontrata sa ABS-CBN. Pangit lang kasi parang dun pa lang kasi parang nayabangan na yung mga tao sa kanya, diba? So sabi po ni Mr. or Miss Mati Figuriano, "Wag ka kasing kampante, DJ. Pilingero ka eh. Kasi ayan, diba? Digital kasi ang karma. Obvious naman, no? Sino ngayon ang nasa top? No other than Kat din." Sabi naman ni Miss Elena, "Kala namin si Julia at Joshua sa Unhappy for You kasi inuumusan ni Julia si Kat na saan na yung 20 million in one day." Ayun, so yan po yung kanyang comment ko. Kasi marami po talagang marami talagang mga nag-comment bang, diba, na parang sinabi nila na hindi raw kayang lagpasan ni Catherine yung inabot ni Julia, which is parang hindi siya match para po i-compare si Julia kay Kat. Sabi po ni Miss Arsenia Duda, "Talagang si Joros ay malaki rin na ambag sa HLA kasi maganda ang papel niya at mapapansin mo talaga kasi magaling siya." True naman, marami po talagang nagko-comment na talagang malaki rin ang naiambag ni Joros sa movie ng HLG, diba? Sabi ni Miss Protect, Accumulate, Transfer. Dapat si Baby Jenica Garcia din yung lucky charm. May bonus din. Actually po, maganda rin yung ganap ni Miss Jenica doon po sa kanyang sa kanilang Hello Love Again. Maganda rin ang kanyang character doon. So, comment nyo nga po sa baba kung talagang napanood nyo ano ang character ni Jenica doon. Ang pangalan niya ay Baby, right? Sabi ni Miss Lehay Med, "Hello po Miss Jared, let's hope for the best. Cut then forever and it's for real. Let's keep the fire burning as ABS-GMA may come up with a teleserye to run for a year. Then another great movie for Metro Manila Film Fest. Why not? Or another rom-comedy movie for their anniversary November HLA. This is quite possible. Wag na po natin silang pilitin na umaamin. Let us just hope for the best and lasting love for Kat din. Na according to Kat, they are public figures but they also own part of their privacy with Kat coming from." Which is true, diba? Kasi marami kasing mga fans na parang gusto nila mismo sa bibig ni Catherine at ni Alden Richards manggaling yung kanilang if you're gonna read those gestures, yung mga lines po nila, dun pa lang diba? Swab na po talaga ang Kat din. And sabi niya, "With Kat coming from a very controversial breakup and Alden's journey into a fresh bloom relationship, God's plan is the great plan for Kat din. Let's support them through our prayer and how found a new and ideal idol. Protect them with love. Totoo po silang tao and we love, remain faithful for that. Let us respect their privacy. Kat din, mahal namin kayo. Keep on inspiring your true funny." Ayan. Ito naman yung kanyang sinasabi, no? So, parang sinasabi niya dito ng isa sa mga nag-comment po, no? Sabi nga na, "Let us protect and respect the privacy na hinihingi ni Kat. Yes, they are really public figures. Pero hindi naman ibig sabihin, no, na kapag meron silang pina-private para sa sarili nila, ano pa rin yung kailangan for public consumption pa rin. Meron pa rin talaga silang mga bagay na gusto nila, kinikip lang nila sa sarili nila. And that is the request coming from the mouth of Miss Catherine Bernardo. Sabi ni Miss Marilu, okay na sana yung nagpasalamat na lang siya sa fans club ng Katniel at hindi na sana nagsabi ng wala nang makatalo. It's awkward, halatang mababa lang ang intellectual thoughts niya. Hindi lang yan, kundi sa ibang interview sa kanya, walang substance ang mga sagot. Actually, I agree with you, Ma'am Chino, na parang dapat hindi ka na lang nagyabang sa mga panahon na yon. Ginawa niya kasi yon just to ask for the parang para may makisimpati dun sa mga Katniel fans na nasaktan sa paghiwalay nila ng Katniel, Ayun po kasi yung sitwasyon during that time hindi nga naman alam na magbubumerang lahat yung ngayon pagkatapos ng movie ng Kat din. Sabi ni Miss Inena Galgo na